Okay, mga kamukil, no? So natapos ko na sa pagtrabaho dito, mga kamukil. Ito na yung forma niya. Ayan, oh. So ito yung ating ginagawa, no? Upang yung tubig na mula dito ay hindi babagsak dyan sa pinakakisame. Kung napapansin nyo, pasok talaga siya, no? So ang mangyayari dito, dahil may wooling tayo dito, ayan, napapansin itong bridging natin, yan papunta doon. Kakaroon tayo ng wooling dito. Lalagyan natin ng wall flashing dito. Ayan, oh. Lalagay tayo ng wall flashing. Yung wall flashing dito na siya makalapat pagbagsak ng tubig. Sapon siya nitong ano natin, nitong PVC na ginawang gutter. Ayan, oh. So yung sistema dito, mga kamukil, pina-incline ko siya papunta dito. Yan, doon siya matatapon. Yan, doon siya tapon sa ating gutters. Yan, oh. So ganito yung abot yung diskarte, no? So, pwede naman natin tong gutter talaga, yung metal, no? Kaso lang, kapag nalalagyan na natin to ng ano, ng wooling, ang mangyayari dito, mahirap na siyang ayusin kapag nagka-trouble, no? Kasi dito ka sa loob mag-aayos nito, eh. Ayan, samantala itong PVC, pagka magka-trouble to, madali lang siyang ipasok kasi tatabasan mo lang itong PVC, o tulad ng ginagawa ko, tapos ipasok mo yung tabas niya dito sa pinaka-roping natin, saka nyo i-rivets dito sa ating roping. Ayan, o, naka-rivet siya. So madali lang siya, hindi na pahirapan yung pag ano nito balang araw pag trouble, no? Kaysa gutter kasi ganyan yung ating ilalagay, mahirap po pagka magka-trouble yan. Mahirap kasi nandito tayo sa pinaka pigado na area, no? And then kung napapansin nyo, ito yung ginawa ko kanina. Yan, sinalo ko to, itong pinaka rafter nya, kasi tagos to hanggang dito. Yan, papunta siya dito, ganyan. So pinutol ko siya. Ngayon wala tayong mapagtukuran, papansin nyo. Yan, wala tayong mapagtukuran. So ginawa ko, naglagay ako ng 2x4, pinakain ko dun sa loob. Yan, winil ko dun sa deform bar, tapos pinatong ko siya dito sa pinaka konkrito. Ayan, oh, bali nakapatong pa rin siya sa ating channel bar. Yan, so ganun din dito kasi may rafter din to dito. Ayan, itong deform bar na to, may rafter to, tama dun. Ayan, oh, yung ano na yun. So yung ginawa ko, para hindi masyado malaki yung consume na bakal, may tira pa akong channel bar, ginawa ko siyang pinaka pundasyon niya dyan, no? I-winailed ko dito. Dito ako kumuha ng lakas kasi puro channel bar to, makapag full wheel tayo ng maayos. Yan, so pati dyan sa likod. Ayan lang yung pagka-diskarte. So pati dito naagapan natin tong attic kanina. So naka-level dito yung attic nya. Yung part niyan dinugtungan natin, naka-attic pa yan dito. So naka-level dito sa bintana. Kaya diniskarte ko, inisa ko na lang yung anggulo ng roping natin. Kung ano yung anggulo dyan, dinala ko siya dito. So sa ganitong paraan, yung init ng roping na papasok dito sa bintana, medyo naiiwasan natin. Kasi dati-dati ano to dito, nakapunta siya dito. Makikita nyo sa bungad ng ating video. Ngayon plain na siya, no? Lahat ng tubig na babagsak dyan, sasaluin itong ating PVC, itatapon niya doon. Tapos pag magdidingding tayo dito, yan, lalagyan natin ito ng wall metal cladding, lalagay tayo ng flashing, papakain natin, papatong natin dito sa roping. So yung tulo ng flashing, pag may aabot na tubig dito, yan, may aabot na tubig dito, itatapon niya dito. Siyempre yung pagkalagay natin ng flashing dito, pa-slanting din ng konti para yung tapon ng tubig dito siya. Okay, thank you mga kamukil, maraming salamat. So ito na yung update ng aming project. Ayan, nakapag-primer tayo dito sa flooring, papunta na yung pagpa-primer, papunta natin dun, no? Bukas matatapos na to. So dahil nasira ko na, mga kamukil, yung roofing kanina, naayos ko na rin, nalagyan namin kaagad ng studding. Nakapaglagay na tayo ng bintana, no? Yan, may isang bintana pa doon na ilalagay. Ganyan lang yung diskarte. Baka kasi makatulong to sa inyo, mga kamukil, at may ganitong senaryo na tratrabahuin nyo, sa mga na nangungontrata ng renovation lagi, baka sakali na, gaya na sinasabi ko, hindi po madali yung magtrabaho kapag house renovation o house extension tayo. Trabahuin natin, marami
dapat nating tawag nito, marami tayong mababangga na trabaho na wala sa anong tawag nito, na wala sa plano. Pagka nag-umpisa na kasi yung trabaho, dyan mo na sasalamuha yung trabaho na yan, ito pala kailangang ayusin, ito pala kailangang anuhin kasi may problema. So dapat maayos muna bago tayo makapag-umpisa sa paggawa ng ating project. Merong mga ganon, no? Sa bawat galaw natin, kailangan dalian na kay hapon na para mahurot ng pintura. Kailangan pag-isipan muna bago natin tirahin para hindi tayo paulit-ulit. Ayun, okay, thank you mga kamugil, maraming salamat. Papunta na siya dun. Yan, tapon siya dun sa may gutter. Tapos yung gutter na naman, yung tubig niyan tapon dun sa may bubong na yun. Yung magsasalo sa lahat ng tubig, yung gutter na yun dun sa pinakadulo. Okay, habang dyan lalagyan natin ng bubong para hindi mabasa yung ating hagdanan doon, no? Yung hagdanan natin. Okay, silipin natin yung ating hagdanan. Ito. Bukas ito na naman yung trabahuin natin. Lalagyan na naman to ng 2x4 para framing ng ating flooring. Kasi ito yung magiging parang hallway dito. Ano? Maganda sana nandito na lang yung pintuan, itong part na to, para mas maayos tingnan. Para ito sakali parang hallway na lang to dito. Pero sa plano kasi mga kamukil, nandito yung pintuan itong natira na to, ito yung nasa plano. So yung pintuan dito paharap muna doon bago makapasok dyan. Okay, silipin natin sa labas. So ito dito yung hagdanan natin mga kamukil, dahil may sobra kaming halo. So pinabuhos ko na lang dito. So ito yung magiging itsura niya sa hagdanan natin. Tapos yung kulang nito tiles na lang. Kung napapansin nyo, nagtira ako ng lampas 0.5 inches para sa ating pagsisitapan ng tiles. Okay, tapos ito yung ating gagamitin tiles dito. Ito. Okay, may forma talaga yung flooring natin, ayan, forma na siya, na natanggal namin yung bubong kanina dyan. So bago tayo mag flooring talaga dyan mga kamugil sa pinakamin, yung trabaho namin, kailangan wala ng welding works, wala ng welding works. Tapos bibili pa ako ng luna o trapal para babalot natin sa ating flooring, kasi iniiwasan nating magasgas yun at marumihan. Puti pa naman yun. Tapos bago tayo mag flooring, kailangan matanggal muna tong existing na roofing na to. Yan, ito tatanggalin to. So, makikita dito itong pangalawa nating ginagawang canopy. Mas mataas na siya. Ayan, okay, so yan lang mga kamugil, maraming salamat sa inyong walang sawang pagsuporta sa akin. Thank you so much mga kamugil. Lapit na naman yung Pasko at saka bagong taon, ilang tulog na lang, bagong taon na. Ayan, so sa lahat ng mga nagtatanong kung saan makakabili ng murang tubular, i-flash ko dito sa screen mamaya yung address mga kamugil, o pwede nyo akong tawagan. I-flash ko din tong contact number ko para kung sakaling pupunta kayo doon, pwede ko kayong samahan. Ayan, para hindi na kayo maliligaw. Diretso talaga kayo sa inyong sadya, kung ano man yung sadya nyo. Kung mamimili kayo ng tubular, roofing, ayan, dadalhin ko kayo doon. Okay, yun na lang yung magagawa ko bilang isang kapalit sa walang sawang pagsuporta nyo sa akin mga kamugil. Davao area lang po tayo, lagi kong inuulit yan, Davao area tayo. Kung may nakikita kayong vlog natin, umaabot tayo ng Iligan o ano pa man lugar, o dumayo po tayo doon, may nagpapatrabaho sa atin. So kapag ka mga malalayo, naka-schedule yan, schedule talaga yung ginagawa ko dyan. O abutin pa ng 3 months, 4 months, o mabuti na lang kung wala akong maraming schedule dito sa Davao. So matratrabaho ko kagad kapag kamalayo. So yan lang, thank you mga kamugil, maraming salamat.